po ba kayo sa mga salitang tonsillitis, appendicitis, at kung ano pong citis? Familiar po kayo doon, ano? Ayan. Kasi baka po ako may mabanggit na gano'n, so hindi na kayo magtaka. Gumagawa po sana ako ng PowerPoint, kaya lang yung laptop ng aking anak ay sa apartment. Kaya sana po, maintindihan yung aking mga pagsasabihin nito. Ano po? So, ayun. Isa po natin. At kumakabog na yung aking dibdib. Hindi po ako makakabasa ng walang salamin. Kaya pasensya na kayo. Ano po? Ako po ay nanonood ng war movies. At sa mga war movies na yon, talaga namang iyan ay action eh. Ano po? Nagbabarilan, may mga sumasabog. Minsan may mga area po doon na pag natapakan mo, sumasabog. Ang tawag po doon sa area na yun, minefields. At doon po sa sumasabog na yun, yun yung mga landmine. So, yun po ano. So, pag-usapan po natin, yung tungkol sa minefield. Ano po? Pero ibang minefield po ito. Ito po yung minefield sa buhay ng isang Kristiyano. At marami po tayong landmines as a Christian na pwede po nating makasagupa. So, yun po. So, let's talk about minefield po because we are people that are designed to relate. Ang tendency po natin is to pursue wrong relationship. But the Lord wants us to pursue Jesus first in order for us to have right relationship. So, ganun din po, we make choices. Almost every day of our life, we need to be very careful po on how to make choices. Choose wisely ka nga, because all of our choices have consequences. Next po, ito po yung sakit sa Pilipino eh. Kaya ako po binanggit yung kanina yung mga citis na yan, yun po yung sumusunod dito na excusitis. Na sinasabi, yung lagi po pong nag-excuse. Kasi po, itong excusitis na to, we always want to blame people or other people instead of assuming responsibility. Next po is immorality. Alam niyo po ba na number 1 tayo when it comes in teenage pregnancy? Kaya nga po, we need to really train and teach our children to flee from immorality. At lalo na po yung mga parents, hindi lang yung tinuturo natin sa mga anak natin, kundi we ourselves must flee from immorality so that we really feel the Holy Spirit. So, ganun din po naman sa addiction. Ang dami na po mga bagay na hindi natin napapansin, tayo po ay na-addict na pala. Ano na yung mga addict sa telenovela, sa mga games. Dati po, Candy Crush lang eh. So ngayon, may mga ML pa na tinatawag, ano po. So addict na tayo, hindi na tayo makawala. Wala pong katapusang addiction. Addict sa cellphone. Kaya po, we need to really know Yeshua. At meron po yan, meron po tinatawag na immediatitis. Ayan, next po, immediatitis. So kung napapansin niyo po, yun po ba lagi nagmamadali? Immediatitis, immediate, lagi siyang nagmamadali eh. Napansin niyo po, ang Diablo, when he prepared these landmines, may pagka-biological warfare din eh. Kasi po, nagdadala ng sakit spiritually. Kaya nga po, yung mga binanggit ko ngayon mayroong wrong relationship, bad choices, excusitis, immorality, addiction, at yung pong immediatitis. Kaya nga po, to avoid immediatitis, we need to practice discipline of waiting upon what we want. At ngayon naman po, another form of spiritual biological warfare ang ating titignan. It is about po quititis. So ang title nga po pala ng ating message ngayon ay don't quit. Ayan. Don't quit. Yung po ang title. So it's about quititis. Maintindihan niyo rin po ito. Pag-usapan natin. Wala po sa dictionary yan. Yan po ay ating
inimbento lang. Tignan po natin. So ano po yung quietitis? Ito po yan. Sabi po dito, it is a spiritual disease that gives up quickly. It avoids difficult situation. And then the last one, it takes the path of least resistance. So yun po yung quietitis. Ano po? So minsan po parang ang hirap magpatuloy. Minsan po sa sobrang hirap ng buhay, gusto natin bumigay na. Sabi nga, we want to give up. We want to quit. Pero kahit anong hirap po yan, huwag tayo susuko. Huwag tayong aayaw. Minsan maisip natin, ano ba yung nagawa ko o nagawa mo that you deserve that kind of treatment. Siguro po, kaya ganun, piniprepare lang talaga ni Lord yung puso mo for something na hindi mo maintindihan. Sabi nga po, dun sa aking nabasa, hindi ko po alam kung sa Proverbs yata ito, sabi po dito, if you give up in the days of adversity, your strength or faith is so small. So parang sinasabi po ng Diyos, anong karapatan mo to teach about me? Anong karapatan mo to tell the world that you are living for Yeshua and for eternity? And yet, pagdating ng pagsubok, gusto mo nang sumuko at gusto mo nang magpakamatay. Ay kung mapapalitaan po natin, isa po yan sa mga cause of death, yung pagpapakamatay. Kasi nga po, hindi nila maharap ang maraming problema sa buhay. Kaya tandaan po natin, kung tayo po ay namumroblema ngayon, huwag kayong mag-alala, lalala pa yan. Dahil wala pong katapusan yan. Muntik nang malaglag yung thunder ni Francito Pag po kayong mag-alala, lalala pa yan kung may problema ngayon. Kung ganun po, paano na po tayo? May pag-asa pa tayo. Sabi nga ano po, kaya nga po sinasabi ng Diyos, kung hindi mo kaya yan, ba't ka pa tumayo para sa akin? Dapat po, ma-realize natin, ano man ang gawin natin, pray lang tayo, anytime. At mabait po ang Diyos. Pakikinggan niya tayo, marami siyang paraan para i-encourage sa tayo. May paraan po ang Diyos para tayo itulungan. So, ibig sabihin, gusto ng Diyos na manalo tayo. Gusto ng Diyos na magtagumpay tayo. Ayaw niya na tayo ay sumuko. Kayo po, gusto niyo po bang manalo sa buhay? Kung hindi man po siguro lahat, siguro yung mas nakakarami sa atin, gusto natin tayo ay maging panalo. Ano po? Mapagtagumpayan ang mga pagsubok na pagdadaanan mo. Sabi nga po, winners never quit and quitters never win. Ang maayaw po ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi maayaw. So ayaw po natin marinig na tayo ay loser o talunan. Ayaw natin yan So gusto natin winner tayo. Pero para manalo tayo, hindi tayo dapat mayaw. Dapat to, wala po sa vocabulary natin na susuko tayo. So although we are to quit anything that will make us quit God, but we are to quit anything that are not pleasing to Yahweh. But to quit for what is necessary in order to us to be successful, both as a Christian or even in the world. Ibig sabihin, ito yung success na design ng Diyos para sa iyo o para sa atin. Then you should never quit. So di ka dapat sumuko. So yung mga estudyante po, bagsak ng bagsak, never quit. Yung iba, 5 taon sa first year. So 5 pa lang yan. Laban lang. Iba nagbo-board exam Lord, pangatlo ko na. Gusto ko na talagang mag-engineer. So pangatlo pa lang yan. Hayaan mo silang magsawa sa'yo. Ang gawin mo, mag-aral ka, learn from your mistake, and take the exam. Hindi po lahat kasi nakukuha sa one time Hindi po nakukuha ng mabilisan. So minsan sa sobrang importante ito, we will do it to the very end. So naalala ko po yung mama umakyat siya sa tore. Magpapakamatay na siya. Nung nasa taas na siya, may nakita siya na mama din, walang kamay. Talon Parang ang saya-saya. So sabi niya, grabe siya walang kamay. Pero
sinasaya niya. Talon siya ng talon. Nakakahiya naman, tapos ako magpapakamatay. So ginawa niya, bumaba siya sa mula doon sa tore. Nilapitan niya yung mama. Tapos kinausap niya, sabi niya, Mama, bakit talon mo ng talon, ang saya-saya mo? Sabi ng mama sa kanya, ay wala brad, nagkakatilang yung ulo ko. So, nagkakatilang pala yung ulo, kaya siya talon ng talon. Ano po? Pasensya na kayo, medyo corny ako mag-kwento eh, ano po? ako yung natatawa sa kwento ko eh, ano? So, yun po. So, ang dami po natin dahilan para mag-give up. Pero hindi dapat. Gaya ng binanggit ko kanina, winners never quit and quitters never win. Kaya nga po, ang topic natin ngayon ay don't quit. Don't quit. In Greek words po, yung don't quit, ibig sabihin ng hupomeno. So yung hupo means under. And meno means to remain. To remain calm, to remain strong, to remain confident, to remain in your duty regardless of what happened. Sabi nga po, don't leave your post. Remain there. Endure. Yan po ibig sabihin ng hupomeno. So bakit po ito importante? Kasi yung landmine ng quititis, to defuse that is don't quit. Sana po yung ating kahirapan ay huwag maging hadlang upang magpursige tayo sa plano ng Diyos sa ating buhay. Yun pong isang bagay na mahirap, tiisin mo lang to glorify God. It is our opportunity po, yan ang pagkakataon natin na purihin at luwalhatiin ng Diyos. Endurance is not just the ability to bear difficult things, but to turn it to glory. So yun po. So meron ko sa school, inaaway ka nila, binubuli ka. So galingan mo, para pag-graduate mo, pagtawag ng pangalan mo, Ken Cedric Malga po, cum laude. Diba? So, tapos sila lahat. Bigla silang tameme. Pinagtatawanan ka, pero sige, mag-aral ka lang. Yun ang endurance. Tuloy ka lang. Lalo mo kong pagbutihin. So, sa bahay naman, pakaramdam mo, inabi ka. Kasi parang ikaw na yung pinakapangit sa bahay. Pakita mo, ikaw ang pinakamabait, pinakamasipag, ikaw ang pinakamagalang sa magulang. O ikaw man sa akala mo, ikaw ang ugly duckling, ano po, magugulat ka, bigla ka magiging peking duck. Huwag kang papayag na yung tingin nila sa'yo, hindi mabuti. You find it out. So, ang galing po ng Diyos. Sabi niya po sa Matthew 7:7. Matthew 7, chapter 7, verse 7. Sabi po dito, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. So, halimbawa po, yung seek. Sabi nga, kailan ka titigil sa paghahanap? Pag natagpuan mo na. And the same manner po, kailan ka titigil humingi? Pag naibigay na sa'yo. Kailan ka hihintong pumatok? Pag may nagsabing sandali. Katok ka ng katok hanggang may sumagot. At ito pa po ang sabi ng Panginoon sa next verse, Matthew 7:8. For everyone that asks, receive it. And he that seeketh, find it. And to him that knocketh, shall be opened. So, sasabihin mo, Pastor, ang tagal ko na, nagpipray. Ayaw ko pakinggan ni God. Ayaw ko na, sawa-sawa na ako. Ganun po ba? Pakinggan mo po ang sabi ng Diyos sa Matthew 7:9. Pakinggan natin ang sabi niya. Or what man is there of you, whom is, if his son ask bread, will give him a stone? Next. Or if he ask a fish, will give him a serpent? Ang sabi po ni Yahweh, pag ikaw ba humingi ka sa tatay mo ng tinapay, bibigyan ka ba ng bato? O pag humingi ka ng isda, bibigyan ka ba ng ahas? So next verse po, 7:11, tingnan po natin ito. If ye then being evil know how to give good gifts into your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him?
So how much more, sabi ko ng Panginoon, ba't hindi sinasagot yung prayer ko? Sasabihin mo, baka naman ang hinihingi mo bato, hindi tinapay. Baka naman ang hinihingi mo ahas, hindi isda. Palagay mo kung tatayan, bibigay kaya sa iyo yan? Hindi ka bibigyan ng anumang bagay na makakasira sa iyo ng tatay mo. Pansinin niyo po, may mga binata at dalaga na nangingi ng asawa. Hindi binibigay sa kanila ng Diyos eh. So, ibig sabihin, baka ahas yan. Ano po, naiintindihan po ba? Parang ganito po, baguhin po natin yung illustration. Ano po? Lord, ang tagal ko na nagpipray mula pagkabata. Pinagpray ko yung kapitbahay ko. Yung kapitbahay namin. Ngayon, Lord, siya. Pangina lang siya naging Christian. Bakit siya naging girlfriend? Ba't ganon? Siya parang bago lang nagpipray. Ako ang tagal-tagal na. Baka naman ahas yan. Kaya hindi binigay siya ng Diyos. Ang labo, ahas ba yun? 10 na yung pinagpray ko. Walang nangyari. Baka naman ikaw ahas. Kaya gano'n. Minsan kasi akala natin, silang ahas eh. Minsan po, tayo naman ang ahas na kailangan baguhin ng Diyos. Ano po? Kunwari, Lord, bigyan mo po ako ng boyfriend. Ang tagal-tagal na po nun. Sabi ng Lord, ano ba naman? Lalaki ka eh. So paano mo bibigyan ng boyfriend? Lalaki ka. So parang gano'n po yun eh. Hingi ka lang, baka naahas yung hinihingi mo, kaya hindi binibigay sa'yo. Ano po? So, kaya po sabi ni Lord, don't quit. Ang Diyos po, higit ng alam ang mabuti para sa atin. And He will always give what is best for us. Minsan po, ang dali natin mag-give up. Resign tayo sa trabaho. Ayaw ko na. Ang dami nag-resign. Ang bilis mag-resign. Tapos tatawag ka sa Panginoon. Lord, bakit tinanggal mo ako sa trabaho? Bakit wala kang trabaho ngayon? Wala akong mapag-applyan? Ba't ka kasi nag-resign? Binigyan kita, di mo pinagbuti. So, yun ang sagot sa'yo, kasi yung boss ko hindi po. You should not have to quit. Naintindihan po, minsan sa asawa, ayoko na siyang kausapin, sama-sama na ako. Hindi siya nagbabago. Relax ka lang. Baka may dahilan ng Diyos, kaya niya pinahintulog yun. So sa mga magkakapatid po, minsan hindi nag-uusap. Sabi niya, ayoko nang kausapin yan, dalan-dala na ako sa'yo. Dalan-dala na ako dyan. So ang utos po sa atin ng Diyos, magmahal tayo. Ang utos po sa atin ng Diyos, magmahal tayo kahit hindi tayo minamahal. We will take initiative to do what is good even if we are not being reciprocated properly. So don't give up. So bakit po? Ang Diyos sasamahan niya yung mga taong nakakaintindi sa kanyang kalooban. Suko na. But when we prayed, Lord began to realize, ikaw ang kailangang umayos. Minsan gusto natin magbago lahat sa labas. Akala natin parang tayo lagi ang tama. Until the Lord will open our eyes. Ang sabi niya, ikaw ang magbago. Sa'yo magsimula. We can control people po. You can start with your life. So ikaw muna. Sabi po ni Thomas Edison, sino po nakakilala kay Thomas Edison? Yung mga estudyante kilala po. Kahit na po yung mga karamihan dito po ano po. Ang sabi po ni Thomas Edison, many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Ando na sila saka sila sumuko. Sayang naman po. Alam niyo po, 10,000 times saka niya na-realize kung paano mapailaw yung bundilya. Siguro kung tayo kung ako yung siguro, baka 100 pesos pa lang, ayoko na. Kalokohan lang yan, hindi talaga pwede. Po. So, pero sabi niya, I did not fail 10,000 times. 9,999 times, hindi ako nag-fail. Yung po sabi nito kasi, I just discovered 9,999 ways na hindi mag-work. So, amazing po yung kanyang perspective. Isipin niyo, hindi siya sumuko So, hanggang sa mag-success siya.
Eh kung ako po yan, give up na ako. Nag-give up na siya doon sa 990. Yung pala, 10 na lang success na siya. Eh sayang. Kaya nga po, success is a derivative of persistence, so never give up. Don't quit. Sabi nga po dito, don't quit. God will make you fit. Don't quit. God will make you fit to His plan. God will make you fit to your call. God will make you fit to His righteousness. He will be the one to make you fit. Minsan po naisip mo, hindi na siguro, wala na mangyayari sa akin. Ay hindi po, He will make you fit. Naiintindihan po ba? Pakisabi sa katabi niyo po, don't quit. God will make you fit. Don't quit. God will make you fit. Kaya yun po yung ating outline is from this word, fit. F-I-T. Fit po yun. F stands for faith. I for intentional. And T for tender-hearted. So yun po. Ano po ibig sabihin? In order for us not to quit. It is so important po. Yung pong kausap natin, yung nangako sa atin, kung ang nangako sa iyo, napakatapat, totoong kaya niyang gawin, hindi mo kailangan sumuko. Pag sinabi sa iyo, tutulungan kita, I will make you better, I will make you successful. Pag nagsabi sa inyo totoo, faithful, at obviously, satsagayin kita, hihintayin kita. Dahil naniniwala ako, gagawin mo. Kaya nga po, we need to see that our God who calls us is faithful and intentional. Walang mangyayari sa atin na aksidente. Lahat may purpose. May dahilan ng Diyos at ang Diyos natin ay tender-hearted. So pag-isipan po natin mabuti. Let's start po with the letter F. Sabi po ng Bible sa 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 10:13. There had no temptation taken you, but such is common to man. But God is faithful. God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able. But will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. So maisip natin, parang hirap naman ito. Yung parang nag-iisa ka lang. Pero yung pong pinagdadaanan mong problema, hindi ka nag-iisa. Sabi po kasi doon, common to man eh. Ibig sabihin lahat nakakaranas. Tingnan niyo po yung katabi mo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Kung may problema kayo, mas malala yan. Mas malala ang kanyang problema. Ano po? So hindi ka po nag-iisa. Yun po ang sabi ng Diyos eh. Such is common to man. Ibig sabihin, may mga naman sa atin na nagtagumpay. Tingnan lang natin kung paano nila nagawa yun. Hindi yung nagsiselfie ka, iniisip mo, kawawa ka naman, hindi po. Ang dami iniisip mo, ang dami mong problema, hindi po ganon. Hindi yan totoo. Bawat tao po nakakaranas ng problema, ng temptation, and that is common to man. At yun nga po ang maganda, God is faithful. So, parang ganito yun eh. Sasabihan ka ng diablo, hindi mo kaya yan. Sumuko ka na. Magpakamatay ka na. Wala ka ng pag-asa. Nagkakamali ka. Sabi ng Diyos, nagkakamali ka. Wala akong ipapahintulot sa buhay mo na hindi mo kaya. You are able. Sabi, Lord, ito eh. Sigulayan ito. Tapos sabi ko ng Panginoon, ibinigay ko na kakayanan mo para matalo mo si Goliath. Kung isa po kasi natatakot tayo sa laki ng Goliath, minsan nakala natin ang laki ng problema. Wala po, maliit lang pala.
Kaya sabi po ng Bible, you are able. Minsan yung temptation mismo, may daan po for you to escape so that you may be able to bear it. So God wants us to be victorious. Minsan po, pimpos lang kung limalo ka na. Sabi mo, Lord, ayaw ko nang pumasok. Pisa ka ng pisa. Huwag ka mag-alala, magiging pimpos yan. Butas-butas na yan. Huwag kang mag-alala, may Diyos. Magsasawa ang pimpos sa'yo. Kaya don't give up. So, tuloy po natin. As I have said, God is intentional. God is intentional po. Lahat ng ginagawa ng Diyos, may purpose. Sabi po sa Hebrews 10:38. Hebrews 10:38. Now the just shall live by faith, but if any man draw back my soul, shall have no pleasure of him. So, ang sinasabi po ng Panginoon, this faith, this faith is a living faith. In order for you to know whether the faith is real. Ite-test po yan eh. Kaya ipapahintulot ng Diyos na dumating yung mga pagsubok na yan. Kasi kahit sabihin natin, tinanggap ko na si Kristo bilang aking Panginoon tagapagligtas, pagkatapos, purin-puri ka pa. Praise God, hallelujah, sabi mo pa, pero pag nagka-problema na, sabihin, ang labo talaga ni God eh. Ba't niya ito pinahintulot na mangyari sa akin? Biglang lumapit sa'yo sa mo, ayoko na sa'yo, may ibang mahal na ako. So anong gagawin mo? Lord, ba't ganito? Naging faithful ako sa'yo. Eh, paano ka na? Kung talagang yung faith na yan ay buhay, kaya testingin po yan eh. Not for God to know, but for us to know. If that our faith is real. So sa 1 Peter 4:12 po, tingnan po natin. Sabi po dito, 1 Peter 4:12. So beloved, think it not strange. 1 Peter 4:12. Beloved, think it not strange concerning the very trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Beloved, think it not strange concerning the very trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. So, hindi po strange ang problema sa buhay. Kasi ang tingin ng mga Christian sa buhay, pag naging Christian ka na, wala ka nang dapat problema. Eh, hindi po totoo yan. Dodoble pa. So, bakit po? Eh, pati po yung diablo, galing na sa'yo. Dati holding hands kayo. Walang problema. Eh, kumagpit ka na kay Yeshua. Eh, langit ka na ngayon. Nagdadagdagan na problema. Kasi kalaban mo siya. Kaya po may living time yan. 1 Peter 4:13. 1 Peter 4:13. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. 1 Peter 4:19. Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. So, anong sasabihin mo? Lord, tuloy lang ako dahil tapat ka. At alam mo kung tama yung ginagawa ko o hindi. So, sa Hebrews 10:39. Hebrews 10:39. But we are not to them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. So, tuloy-tuloy po yan. Kasi pagtutoo ko sa Diyos, pagtutoo yung faith, pangangalagaan niya ni Yahweh. So, naalala niyo po yun, yung
parable of the sower. Yung parable of the sower, sabi po dito, sa Luke 8:11, sabi po, now the parable is this, the seed is the word of God. Where those by the wayside are they that hear. Then cometh the devil and take it away, the word of their hearts, lest they should believe and be saved. So ano pong ginagawa ng preach? Nakikinig. So ano po sabi ng Diablo? Aagawin niya yan. Sabi niya, tulog na, huwag kang makinig, gutom ka na. So wala pong naintindihan, ninakaw. So tuloy po tayo. Yung isa naman, nagpunta sa batuhan. Sa 13 po. They on the rock, and they which when they hear, receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, and time of temptation fall away. So tuwa-tuwa sila. Sabi nila, praise God, ang ganda ng message. The Lord is good, sabi niya. Pero bigla pong dumating yung bill nila, ano? Biglang dumating yung bill. Sabi, mapuputulan na po kayo ng kuryente. Ay, patay. Di bale. Magja-jumper tayo. The Lord is good. Tapos magja-jumper. O doon yung pumaintindihan, tinetest kayo. Walang ugat eh. Walang bunga. Kasi matetest ka ng pagkakataon eh. Sabi nga po, in time of temptation, fall away. So isa naman po, next verse, ito na po yung isa. And that which fell among thorns, at they which, when they heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. So gumawa naman po yung seed sa lupa. Kaya lang, pantay lang yung kanilang pagtingin sa kanilang desire for riches, pleasures, worries. Kaya din sila nagmamature. Ang dami nilang minowori. So, kung ipapantay po yung pinapagawa ng Diyos at sakikita ng malaki, doon na lang sila sakikita ng malaki. So, hindi po nagbubunga. Ang totoo po na seed, ito po yun. Sa Luke 8:15. But that on the good ground, are they which an honest and good heart, having heard the word, keep it and bring forth fruit with patience. So keep it and bring forth fruit. So bakit po? Siyempre may bagyo. Ganun talaga yung salita. Babagyohin po yun. Pero anong ka na? So nagtataka po ako eh. Hindi naman ako doktor. Bakit ganito yung sulat ko? Hindi sa bigmay mo dyan. Yung po ang pinagtataka ko. Hindi ako doktor pero ganito yung sulat ko. Ang ganda po. So yun po. So yun nga po. Ganun talaga yung salita, papagyuhin. Pero handong ka na at susubungin ka ng Diyos. So you take it. You think about it, you apply it in your life, and you will bring forth fruit. James 1:12. Sabi po sa James 1:12, blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. So, yan po. Ang magandang example po dyan yung life with Job. Kasi alam naman natin yung story ni Job na talagang sinubok siya ng Panginoon. Pero sa kabila ng mga pagsubok na yon, hindi po siya nagkasala. So, kung minsan po, sasabihin ng mga tao, kaya ka ng kaganyan, kasi ang dami mo ng kasalanan. Karma yan. Hindi po ganun. Minsan wala kang ginawa, pero dumadaan ka sa problema. Kaya huwag po nating husgahan yung taong may problema. Kaya ka nagkaganyan yan kasi nanluloko yan. Hindi po, walang ganun. God is saying
God is able. Sinasabi po ng Panginoon, okay, I'll prove to you that this guy loves me despite of so many problems that he is in. So yun po yung istorya ni Job na talagang ipinroom niya na sa kabila po ng mga problema, hindi magbabago si Job. Kasi nga talagang pinahirapan siya ni Satanas, ano po. So tender-hearted. So dito po sa tender-hearted, parang dumating na po ba kayo sa punto na sasabihin mo, Lord, alam ko di ka nagsasawa, pero ako, Lord, sa dami ng kasalanan ko, hindi mo na ako patatawarin. Ilang beses na ako nagapa. So hindi po ibig sabihin, hindi ka na madadapa eh. Kaya nga po sabi po nitong si Stephen, basta Stephen po yung pangalan, hindi ko maintindihan ko. Sabi po niya, failure isn't fail until you quit. So, kung nag-fail ka, hindi ka pa fail hanggat hindi ka nag-quit. Sabi po, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. So, huwag ka mag-give up. Lord, ayaw ko na po sa church nito. Ang labo po nila. Hindi po. Wala pong perfect church. Huwag kang gi-give up. Kung nagkamali, so bangon ka ulit. Sabi ko sa Psalms 51:17. Seeing thou hatest instruction and castest my words behind thee. So pagbalik mo sa Diyos, basag na basag ka. Hindi ka naman tatalikuran ng Diyos eh. Hindi ka po tatalikuran niya. The sacrifices of God are broken spirit. A broken and contrite heart, O God, thou will not despise. So hindi po tatalikuran niya. Sa Matthew 12:20, kahit po dito, a bruised reed shall he not break. Para po ito yung tambong tinatakay na hangin. A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he no quench, till he send forth judgment unto victory. So hindi po tayo i-give up ni God. When God tells us that you are not to quit, because He Himself not quit on you, you will never give up. So amen po. O again po, pakisabi sa katabi mo, hindi ka pagsasawaan ni God. Amen po. Okay po, salamat po.